So ito po unahin natin mga kababayan. Itong si Greco, no? Greco Belgeca. Sa mga hindi po nakakaalam, no? Si Greco Belgeca ay dati po yang anti-corruption czar. Hindi ko alam kung anong tawag yan. Anti-corruption siya na inappoint ni Digong na nanawagan. Ano nga ba ang panawagan, no, ni Greco Belgeca? Ito po mga kababayan. Ipapanood ko po sa inyo na ito ang sabi. Like po, ni-share at subscribe. Ma'am Geraldine Isuka, may love shoutout po. Ito po mga kababayan. Sa mga hindi nakakaalam po, si Greco Belgeca po ay gusto po niyang ipasara ang ICI. No? Salamat po Ma'am Emma. Gusto niya pong ipasara ang ICI kasi nga daw po much better na daw po na si Marcoleta daw ang mga ngasiwa at mag-iimbestiga sa mga korupsyon. Nako po, ito po, pakinggan natin. Nanawagan kayo na isara na po yung ICI, itong Independent Commission for Infrastructure, at gusto nyo ibalik po kay Senator Rodante Marcoleta po ang kapangyarihan. Bakit po? Totoo po yan, ma'am. Kasi nakakagulo ang ICI. First of all, it was created to fail. It has no jurisdiction, it has no power. And most of all, hanggang ngayon, ang kanilang investigation is confidential and in secret. Gusto ko marinig ng Pilipino dahil nasimulan na ng Blue Ribbon kung ano nangyari. Ngayon, tanungin ko, Mr. Greco Belgeca, tanungin lang po kita. Sino po ba yung mga Pilipino na yan? Yung mga DDS ba na ang hirap paintindihin at hirap paliwanagan? Yun po ba? Kasi kami po, kampante po kami. Ako bilang isang Pilipino, tututulan ko po yan. Hindi po ako papayag na tanggalin itong ICI. Bakit? Dito po sa ICI, kaya nga tinatawag siyang Independent Commission, no? Para walang palakasan. Nakita nyo, kahit nga si First Lady Lisa, iniimbestigahan. Si Romualdez iniimbestigahan. Maskin sino, walang sasantuhin dyan. Nangako na si Marcos. No? Ang ICI ay mas may patutunguhan, no? Mas may mapupuntahan kaysa dyan kay Marcoleta. Katagal-tagal na ni Marcoleta dyan nakaupo simula nung nanalo, no? Pagka senador. Ni minsan ba may nakulong? Ang ICI, tignan nyo, hinanda na yung kulungan sa Quezon City. 800 na suspect at 200 under investigation at 80 na ang makukulong. Kita ninyo? Yung mga DDS na to, mga demanding, akala mo naman ang gaganda at ang gagwapo. Punyeta, ang bubobo naman. 'Di ba? Kita ninyo? Ipapatanggal ang ICI kasi wala daw nangyayari. Samantalang dun kay Marcoleta, putya na yan, konektado pa doon sa strongholds ng mga diskaya. Sinong may sala at ano ang dapat gawin. At nung pumasok po ang ICI, sino daw ang may sala at ano daw dapat ang gawin? Wala daw nagawa ang ICI. Diyos mio Marimar, walang nagawa. Sino ba yung nakasuhan? Si Villanueva, Jinggoy Estrada, Bong Revilla, sino pa si Saldico. Marami po, Bryce Hernandez, Alcantara, Bunuan, Bernardo, alias Beng, di ba? Maraming nakakasuhan. Actually 21. Bakit? Masakit ba sa pandinig? Masakit ba sa paningin? Na halos sa mga nakakasuhan, ayun yung mga senador na kasapi sa mga DDS. Di ba? Diyos mio Marimar. Meron ng Blue Ribbon Ang ganda-ganda na po ng direksyon ng Blue Ribbon. Natumbok na ang lahat. Nagsalita na at nagturo na ang kontraktor. Sige. Nagsalita na daw, nagturo na ang kontraktor. Sino bang kontraktor na nagturo? Si Bryce Hernandez? Sino? Si Henry Alcantara? Sino? Si Diskaya? Sino bang tinuro ni Diskaya? 'Di ba? Nasunog daw ang DPWH sa Quezon City. Hindi natin alam, baka sinadya. Nagtatanong lang baka sinadya. Ma'am Marites, hello po.
Siyempre, malaking anomalya kaya kailangan sunugin. Yeah? Bakit? Kasi marami tinatago eh. Alam mo sa totoo lang, ganito lang yan kasimple eh. Kung walang problema dyan sa DPWH, hindi yan susunugin. Diyos ko, katagal-tagal na ng gusali na yan. Tapos nagugulat kayo ngayon kung saan issue, tsaka nasusunog. Tigilan nyo nga kami, hindi kami pinanganak kahapon. Matanda na kami sa mundong ito. Hindi pa ko pinanganak, may corruption na. Diba? Pinagluloko nyo kami. So, sunod, mga kababayan. Diskaya, nagsalita at nagturo na ang mga district engineers, mga DPWH officials, nag-resign na po lahat. Ngayon, tanungin kita, Greco Bilgica. Yun ba mga tinuro ni Diskaya? Tama ba yun? Meron ba silang proof? Tanong ko lang, yun ba mga tinuro ni Diskaya? Meron bang ebidensya? Kasi mahirap kasi yung magturo ka lang, magkaiba kasi yung bintang. Magkaiba yung bintang sa aligasyon. Magkaiba yung bintang sa aligasyon. Yung aligasyon, kwento lang yun. Yung bintang, pinagbintangan ka. Diba? Magkaiba nga yun. Much better kasi yung sasabihin mo diretso. Diba? Pag sinabi mo diretso, kumpleto ebidensya, kulong agad. Ang problema, yun bang sinabi ng mga Diskaya? May babasihan ba? Diba, Ma'am Rosana Ragudo? Continue. From it to the district engineers, tanggal na po lahat. Itinuro na po ang mga congressman. Alam naman nating lahat na Ano daw? Tanggal na daw lahat ang mga district engineer, itinuro ang mga congressman? So, kailan ba naging congressman si Joel Villanueva? Kailan ba naging congressman si Chis Escudero? Kailan ba naging congressman si Bong Revilla? Kailan ba naging congressman si Nancy Binay? 'Di ba? Ngayon may tanong ko lang. Bakit alam niyo sa totoo lang, hindi po kayo papanigan ng government kung ipatanggal ninyo yung ICI? Bakit ang init-init niyo sa mga congressman? Bakit hindi niyo subukang pag-initan din ang mga senador? Kasi bago mapunta kay congressman yan, dadaan kay senador yan eh. 'Di ba? Hindi naman maaprubahan yung pondo at budget na yun kung hindi pipirma si senador. Bakit kay congressman lang? 'Di ba? At saka, sino po ba yung congressman na may kaso dyan? Kadalasan naman sa lumalabas ngayon, si Saldi Kulang naman. And the rest, puro naman mga manok ni Digong noon. masterminds sa mga anomaly flood control dahil sila ang may hawak ng pondo, sila ang nasusunod, at yung mga kontraktor, puro utusan nila yan eh. Pagka sinabi nila, bigyan mo ako 10%, 10 ibibigay niyan. Pag sinabi mong bigyan niyo ako ng 50%, 50 rin na ibibigay yan dahil wala naman silang power. Hindi, may tanong ko lang. May tanong ko lang. Napansin nyo ba, mga kababayan, na kadalasan sa mga manok ni Digong kapag pumuputak may kaso? Si Chabit. Si Chabit Singson, kilala nyo naman, yung kirat. Di ba? Na gambling lord, di umano. Na pag nagsalita, akala mo may sinus na matagal nang nilumot na sa loob ng ngalangala. Di ba? Putak ng putak. Tignan mo ngayon, may kasong plunder. Hindi ba kaya si Greco Bilgica, di ba anti-corruption siya nung panahon ni Digong? May naipakulong ba siya na corrupt? Tanong ko lang. Di ba? Tanong ko lang, mga kababayan, di ba si Greco Bilgica is anti-corruption yan sa panahon ni Digong? May napakulong ba siyang corrupt? Parang wala eh. Di ba? I-search natin ha. Kasi mahirap to eh. Greco, wait lang. Bilgica position. Ito malalaman naman natin to eh. Position in politics. Ito na. Basahin ko ha. Greco Bilgica position are primarily defined by his anti-corruption stance as seen in his role as the former commissioner of the Presidential Anti-Corruption Commission or PACC. Ngayon, tanong ko lang. Greco Bilgica, sa panahong 2016, Presidente si Digong hanggang 2022, tanong ko lang, may naipakulong ka ba? Kasi di ba anti-corruption ka? Di ba miyembro ka ng PACC or PAC? Ito Greco Bilgica. Political position are primarily defined by his anti-corruption stance as
seen in his role as the former commissioner of the Presidential Anti-Corruption Commission, known for his involvement in local government as a former councilor in Manila. Kita ninyo, sabi ko nga sa inyo kadalasan sa mga pumuputak kay PBBM at pumuputak sa administrasyon ngayon, ilang buwang makalipas, sangkot. Tingnan mo si Chavit, iyak ng iyak, may kasong plunder. Tignan mo si Mayor ng Cebu, si Michael Rama. Iyak ng iyak, nakalipas. Ayon. Anong nangyari? Hinatulan ng ombudsman na guilty sa grave misuse of authority. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan mahirap kasi. Biruin mo dati ka pa lang Anti-Corruption Stance or Anti-Corruption Commission or Commissioner of Presidential Anti-Corruption Commission or PACC. Ngayon maitanong ko lang, dito ba And that's what we have. sa posisyon mo may naipakulong ba kayong mga kurap? Yan lang naman ang simple Sa posisyon mo ba may mga kurap bang nakukulong? Kaya nga ang sabi ninyo, ang dami yung posisyon, tumatanggap kayo ng sahod sa gobyerno mula sa tax ng Pilipino. Tapos hindi nyo ginagampanan yung mga trabaho niyo, di ba kayo nahihiya? Tapos ang lakas ng loob din yung kukuda ng kuda sa media, tapos papatanggal ninyo ang ICI, na kung saan ang ICI may nakasuhan na, at kung saan ang ICI may naimbestigahan na. Samantalang kayo noon ay miyembro kayo ng commission, Commission on Anti-Corruption or Commissioner of Anti-Corruption Commission or PACC. Wala man kayong napakulong, wala kayong sino bang napakulong? Nagtatanong lang po nagtatanong. Nako, kaya naman pala galit na galit sa ICI, baka gusto ng posisyon. Maka gusto niya siya ang pumalit sa ICI. Wala nang nangyari sa panahon ni Digong, tas papasok ka na naman. Nako, alam na this. For maituro ang mastermind. And then suddenly, papasok ang ICI na taguang investigation. Wala akong kapangyarihan yan sa mga masterminds. In fact, walang kapangyarihan? Hindi pa ba sapat yung 21 na nakasuhan? Sa inyo ba noon? May nakasuhan ba kayong 21 ka mga kurap? Parang wala akong nabalitaan panahon ni Digong. Sa panahon ni Digong, wala akong nakitang kurakot na nakulong. Pero may nalaman ako na kurakot pinalaya. Bong Revilla. Sinong nagpalaya niyan pagkatapos nung PIDAP? Pinakulong si Janet Napoles, si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada, si Arroyo. Sino pa? Si Enrile. Sino pa? Si Robin Padilla. Sinong nagpalaya? Si Digong. Kita nyo yan? Yan yung ligasiya ni Digong. Panahon ni Pinoy, pinakulong ang mga kurap. Pagdating ni Digong, pinalaya ang mga kurap. Wala akong nabalitaan na kurap na nakulong sa panahon ni Digong. Pero meron akong nabalitaan, kurap na kalaya. Di ba? Yan ang mahirap sa inyo. Di ba? Yan ang mahirap sa inyo. Sinapulis lang na iwan sa kulungan. Wala sigurong bigay. Di ba? Nako, nagtatanong lang baka may anomalya din. Kaya siguro nag-umpisang umingay. Di ba? Nako po, Diyos mio. Di ba? Kent, ICI live stream na start next week. Di ba? Sabi ni Sir John Paul. Ma'am Emma, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much po. And kay Ma'am Linsudo. Ayon. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan di ba? Sa panahon ni Digong, ni isang kurap wala akong nakitang nakulong. Pero 4 na kurap nakalabas, nakalaya. Sino? Bong Revilla, Jinggoy Estrada, Gloria Arroyo, Enrile. Sino pa? Wala akong nakita sa panahon ni Digong na pinakulong. Yan ang tandaan ninyo mga Pilipino. Sa panahon ni Digong, walang nakulong na kurap. Diba? Ma'am Linsudo, maraming salamat po ma'am sa yung 500 super sticker. Thank you so much po. Like po tayo. Share and subscribe. Kita ninyo mga kababayan. Ayan na nga. So ito pa. Sir Jeffrey Tixon and kay Ma'am Lilibet Jose, hello po.